Hello everyone, good morning. So, matutulog na dapat ako pero may kausap kasi ko last week, kahapon at ngayon may nag-chat ulit about paano daw ba kumuha ng or mag-apply ng housing loan sa Pag-ibig. So, instead na mag-chat warrior ako kakat-reply, naisipan ko i-record na lang para at least in one go panoorin nyo, at least na-monetize pa, no? Kaysa kaka-reply ko, hindi naman na-monetize. So, number one, kung ikaw ay interesado, number one mong gagawin, maghanap ng mga prospect mong property. Sa dalawang paraan, number one, tripping. Mag-tripping ka, ibig sabihin ng tripping, pupuntahan mo yung site kung saan ginagawa yung bahay, kung saan nakapwesto yung prospect ng bahay. Number two, pwede kang mag-search dyan sa Pag-ibig website, dyan sa asset kumbaga asset page ng Pag-ibig. Marami dyan yung mga foreclosed property, marami dyan. Makakapili ka anong lugar, Bicol, Region 5 Bicol, Calabarzon, NCR. So yun, marami. Pwedeng tripping, pwedeng sa website ng Pag-ibig. Pwede mong hanapin yung prospect ng mong property. At pag nakita mo, pwede mo siyang puntahan. Tingnan mo yung status ng bahay. And I'm telling you, you cannot go wrong if you invest your money sa property. Kasi yung value niya is aggressively increasing year by year. Second, kapag ka may prospect ka na, of course, kailangan mo nang i-prepare yung iyong mga documents. Pero make sure kapag ka nag-inquire ka sa Pag-ibig at ginusto mo, kailangan yung Pag-ibig mo merong 36 months na hulog. Paano kapag ka hindi naman 36 months? Okay, that's fine. You can pay for lump sum. Bayaran mo lump sum. Let's say for example, ang total accumulated payment mo sa Pag-ibig 18 months lang. Di pwede mong bayaran in one go yung another 18 months para makumpleto mo yung 36 months. So, kapag kumpleto na at nag-reflect na sa portal ng Pag-ibig, then you can go ahead and file for Pag-ibig housing loan. Pero again, kailangan yan ay sa developer, sa broker kapag sasubmit. Not unless yung property na binili mo direct sa foreclosed property na Pag-ibig. Kaya Pag-ibig ka magre-requirements. Pero pag hindi, pag sa mga agent mo kinuha yung property sa mga broker, doon ka sa broker or sa agent ka magre-requirements. Kasi agent na po ang maglalakad ng requirements mo para ipasa kay Pag-ibig. So, agent to Pag-ibig na ang transaction. So, ganun yon. Ano-ano ba yung requirements? Number one, Certificate of Employment. Patunay na mayroon kang source of income. ESAV. Marirequest mo yan sa Pag-ibig. And then, two valid ID, dapat primary ID. Meaning, government IDs. Government photo IDs. Tapos, kapag kumpleto ka ng requirements, then have it submitted to your broker, to your agent. Then have your agent prepare for other requirements, other documents, papunta kay Pag-ibig. And then, kapag na-submit na yung mga documents mo kay Pag-ibig, yan, makaka-receive ka na po ng NOA, Notice of Approval. So, pagka na-receive mo na yan sa email mo, matuwa ka na, sumaya ka na. Kasi ibig sabihin, 1 month after nyan, turnover ceremony na. Ibig sabihin, ibibigay na sa iyo yung susi. Pero bago yan mangyari, kailangan mo munang alamin kung meron bang equity, meron bang babayarang down payment. So kapag meron, kailangan mo siyang isettle. Let's say for example, down payment mo 20,000. Ang equity niya is 75,000 or 100,000. So kailangan mo din siyang isettle. Pero of course, piliin mo yung property na walang equity, pero mataas ang monthly. Katulad nitong Pagsibol, wala siyang equity pero ang monthly niya medyo mataas, 9,013 per month. At number one din, dapat i-anticipate mo kapag ang hinahanap mong property ay house and lot,
i-expect mo at i-anticipate mo na outside NCR. Kasi marami dyan nagtatanong, inquire. Pag malaman, Cavite, Laguna, ay, be, ang layo. Sige, dyan ka sa Manila. Wala ka makukuha ng townhouse dyan, or duplex, or single attached na bahay dyan. Lahat dyan condominium. Sige, that's 35,000 monthly. And you're gonna pay for it for like 25 years, 30 years. It's not practical. You know? At napakaliliit. Second, ang binabayaran mo dyan, space. Walang lupa. Paano pag nawala ang building? Diba? Walang security. So, kung naghahanap ka ng property na pang pamilya, pang retirement mo, look for house and lot. And that's gonna be outside NCR. I myself, I'm not a fan of condo. Hindi ako fan ng condominium. Kasi it's not practical. Not unless anak ka ng contractor. Pwede mong i-cash yun. So yun lang, if you are interested, then I can refer someone or a legitimate broker yung nag-assist sa akin kasi talagang aasikasuhin ka. Pag Camellia man yan, kahit anong developer na kunin mo, hawak kasi nila yun. So ayun lang, I hope that helps for your inquiry about getting house and lot, investing your money to a property, you know. Sulit na sulit kapag ang pera nyo ay ininvest nyo sa something profitable, you know. Lumilipas ang panahon, tumataas din ang value, merong natural appreciation value, forced appreciation value, lahat na dyan na. So, yun lang, maraming salamat. Again, panoorin nyo na lang po ang record na ito kung kayo merong katanungan kasi chat tayo ng chat, inaabot tayo ng 3 oras kaka-chat, hindi naman na monetize. Better na dito na lang, panoorin mo na lang na monetize pa.